Kay Raming Nanda, hindi ko lang pagpipigil. Naturalmente, parang potensyado, parang lamang ito. Kayo ay magdilang anghel. Ibang-iba talaga ang pamamahala dito. Hindi kagaya sa Madrid. Isang Indyo ay hinahanga ng Indyo. Napakawalang kwenta. Magdahan-dahan kayo, Padre. Tayo na sa loob ng kanyang pamamahay. Hindi dapat ninyong pinagsasalita ng ganyan si Kapitan Tiago. Respeto para sa Indyo. No may importa. Wala silang karapatang igala kahit itong lupa kay Ginoong Laruha na nakakakilala sa bayang ito kung gaano kamangmang ang mga Indyo. Tama ka, Padre. Tunay na hamak lang ang mga Indyo. Oo man yung padre. Sa 20 taon na iyong pamamahala, di ba kayo nasiyahan? Hindi! Nakakalungkot lamang isipin na ang tumayong kuro paroko ng San Diego ng matagal ng panahon ay hindi man lang nasiyahan sa kanyang paglalagi. Ang kawalan ng karapatan ng mga kura ay dahil sa kamangmangan ng mga opisyal. Kaya sinong masisihan doon? Anong ibig niyong sabihin, Padre? Siya ay naghahari-harihan lamang at walang kaalaman sa mga bagay na ito. Gawin mo ang inyong sinabi, Padre. Kapag hindi, tiyatay ako na makakarating ito sa kanya ngayon din. Gawin mo ang iyong nais. Mga Ginoo, tama na yan, hindi na dapat na ito pinag-aawayan. Hindi naman mapisal si Don Rafael, ngunit anong masama ron? Isa siyang marangal na tao. Hindi yun dapat sabihin nagpakamatay siya at may inaantay na anak galing sa Europa. Magandang umaga sa inyo mga Ginoo. Pinagmamalaki ko sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng yumaong kaibigan na kararating lamang mula Europa. Ginagagalaw ko ng makilala, mga padre. At samantalang na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Mukhang nagkakamali po yata ako. Patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali. Ngunit kailanman ay hindi kami naging matalik na magkaibigan ng iyong ama. Tama na yan, hindi ka na Crisostomo. Kayo po ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Kung pagbalik Ginoo, naway mas maging mapalad kayo kaysa sa iyong ama. Gracias, Senyor. Isang marangal at mabait na tao ang iyong ama. Madalang ko lamang siya makita, ngunit masasabi ko siya ay kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Pinawi ng inyong mga papuri ang duda tungkol sa nangyari sa aking ama. Bukuan ito ay para sa inyo, Padre Damaso, alang-alang sa gulang, sa tungkulan at kapangyarihan. Hindi naman katandaan. Ngunit mas karapat dapat kayo dito dahil kayo ang kura ng bayan. Dali na rito, Tinola. Hindi po. Marahil akong nakalimutan ito. Isang taon akong walang natanggap na balita buhat dito. Para akong isang dayuhan na hindi alam kung paano namatay ang kanyang ama. Yan lamang ba ang iyong matutunan? Tunay nga ang pagpunta at pag-aaral mo sa ibang bansa ay pag-aaksaya lamang na salad. May mga mag-aaral na nagsabi tungkol dyan. Huwag na po kayong magtaka kung bakit ganyan ang tingin sa akin ng tuloy. Ako po yung magpapaalam na. Tapos na rin naman ang mahalagang bahagi ng pagtitipon. Huwag ka muna umalis. Papunta pa lamang si Maria Clara. Ngunit kailangan ko na pong umalis. Nakita ninyo, talagang hindi nararapat pag-aralin ng mga Indyo. Lumalaki lamang ang kanilang ulo. Ginoo, mag-iingat ka. Ang nangyari sa iyong ama ay hindi na dapat maulit pa. Maaari mo bang isalaysay sa akin kung ano nangyari sa aking ama? Tunay nga linggit sa iyong kalaman, ang sinapit ng iyong ama. Ang iyong ama, gaya ng alam ng mundo, ay isa sa mga kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit kinaiinisan at kinamumuhian din siya ng iba sa kanyang mga kababayan dahil siya ay kakaibang filosofiya mula sa nakakarami. Pinapalagay ng mga kaaway niya na siya ay isang filibustero. Sinisi nila ang iyong ama sa pagkamatay ng artilyero, kaya ito ay nakulong. Bas ang kanyang mga lihim na kaaway, kasama si Padre Damaso. Malapit na sana siyang mapalaya nung hindi mapatunayan sa tribunal ang kanyang kasalanan. Ngunit, inakasuhan siya ng iba pang salang hindi niya ginawa.
hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda, aking sinta. Talagang tumimis na ang iyong dila mula nang mag-Europa ka. Marahil ay nalimot mo na ako. Paano kita malilimot? Sa bawat hakbang ko, ikaw ang aking iniisip. Sa bawat tanawin, tinig mo ang naririnig. Mahal ko, alam mo bang napakapalad ko? Paano ka naging mapalad? Isang magandang babae ang nakatakdang maging aking asawa. Binubola mo na naman ako. Nangulila ako sa iyo. Saan kayo patungo? Kami po ay patungo sa Beaterio upang kunin ang aking mga gamit. Tingnan na lang natin kung sino ang masusunod. Mukhang hindi na naman magandang araw ng kura. Halika na, Maria Clara. Kid Dios Luzan, Padre. Gusto nang bahala sa aking buhay. May ibabalita ka ba? Sa aking obserbasyon, mukha namang marangal ang binata. At nalaman ko rin ay kakasal pala ito sa unika iha ni Kapitan Tiago. Mayaman si Crisostomo at di niya na naisip magkaroon ng kaaway. Sang-ayon ako sa inyong opinion. Sabi ko na ang nais ko, kung kumonsulta ka agad sa akin ay naiwasan natin ito. Ika'y magtiwala sa akin bilang inaama ni Maria Clara. Huwag kaya dito. Pare-pareho lang yan. Nagkiri ako. Pero makapagaw pa, tapos ako. Mas masahol pa yung pinuhukay sa akin. Sino nagutos? Isang kura. Anong ginawa mo sa bangkay? Nahukay sa akin at inilipat sa libingan ng mga Chino. At ngunit umulan at pinapawalan sa iyo. Nalagyan ko na po ng krus ang libingan. Maaari bang makita? Nasaan ang krus? Sinunog ko na yung krus, inutos ng kura. Sinong kura? Si Padre Gorote. Wala pang isang taon ang libing. Pinahukay yun noon, itinapon ko sa iyo. At ginawa mo iyon? Anong ginawa mo sa akin, Ama? Kakamali ka, hindi ako. Sabihin mo ang totoo. Si Padre Damas ang iyong hanapin. Pino sa potasyo. Hindi na kayo masaya? Talaga, Gino. Dahil may isa akong pag-asa. Maaari ka bang malaman kung ano ito? Ang sigwa! Ang sigwa. Ibig po ba ninyong maligo? Hindi! Ang ibig ko sabihin ay magkaroon ng lintik na papatay sa mga tao at susunog sa mga bahay. Hilingin na ninyo magkaroon ng dilubyo! Sus Mario Joseph Santo, barbarang mahal na ito. Mga bata, hindi ba kayo sasama sa akin? Naganda ang inyong ina na masarap na pagkain. Ayaw po kaming palisin ng Sakristan Mayor hanggang ikawalo ng gabi. Umaasa po akong makukuha na namin ng sahod upang may maibigay kami sa aming ina. Saan kayo pupunta ngayon? Sa kampanaryo po. Siya, mag-iingat kayo. Kuya, kung nasa bahay tayo, hindi ako matatakot. Kuya, magnanakaw daw ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bayaran mo na lang ang paratang. Wala tayong pagkain kung ganon. Basilio, Ulta, Crispin, di ka uuwi. Kuya, ayaw sumama! Balik nyo! Nanay ko! Makukulong ka! Ayaw! Sumama ka! Sumama ka na! Inay! Sumama ka! Inay! Sumama ka, kuya! Manahimik ka! Wala makakarinig sa'yo! Pumasok ka! Pumasok ka! Pasok! Ipagtago mo ako ng piso sa sahod. Nanay! Buksan ninyo! Ano ang nangyari? Naiwan si Crispin! Ha? Pumasok ka na dito! Hinahanap ako ng mga Guardia Civil. Ano ang iyong ibig sabihin? Kami po ay napagbintangan. Ano yung sinasabi? Saan ko ilalagay ang mga gulay na ito? Bago po iyon, maaari ko po bang makausap ang kura? May sakit ang kura. Eh si Crispin po kaya? Wala po ba sa inyong bahay? Ibig ba ninyo ipagkaila?
Si Basilio ay nasa bahay, ngunit si Crispin na yung naiwan rito. Ibig ko siyang makita. Aba, opo. Naiwan nga po rito. Ngunit pagkatapos ay nagnakaw ng maraming bagay at nagtanan. Dahil po rito ay maaga po akong inutusan ng kura upang ipagbigay alam sa kwartel ang mga nangyari. Wala kayong mapapala sa ganyang mga anak. Huwag kayong tumangas dito. Sa lansangan kayo umiyak. Dito po tinapon ang bangkay ng inyong ama. Hindi niyo na po kailangan pasalamatan. Malaki po na iambag ng inyong ama sa paaralan. Ihahain ko ang mungkahin sa pista. Wag! Magkakaroon ng dulaan at paputok. Ngunit may ibang nais ang kura. Ano yun? Mga prosesyon at misa. Kay bubuti nila at ano ang gagandang puso. O bang inanaw magnanakaw? Inanang magnanakaw? Sabihin mo ang totoo. Hindi, itatali ka namin sa punong yun at babarilin. Asan ang kwalitang ibinigay kagabi ng anak mo? Huwag kang magkaila at sasamayin ka. Naparito kami upang huliin ang iyong mga anak. Ginoo, matagal ko na pong hindi nakikita si Crispin. Nanatili ka sa kwartel hanggang hindi nilalabas ng mga anak mong ninanakaw. Sabi ka na ba sa Alperes? Kung ibig mo mabawi ang nawala, ay hingin mo kay San Antonio. Bukas, bago magbuong luwayway, matutubad ang iyong nais. Kung gayon ay susulatan ko ang aking mga kaibigan upang magsigalo. Ngunit gumawa ka ng paraan upang di makasama ang kura. Bakit naman? Pagkat sa palagay ko'y binabantayan niya ako. Natatakot ako tuwing nakikita ko siyang nakatitig sa akin. Mahirap ata ang hinihiling mo, mahal ko. Mabuti ang pakikitungo mo sa akin. Malamig ang hangin. Di ba kayo nagtakot magkasipon? Napakasarap ng lang kapinahangin. Inaanyayakin ko po kayong dumalo sa isang salo-salo bukas. At saan yun gaganapin? Ang nais po ng mga dalaga ay doon sa may batisan sa gubat. Ang gagawin mo paanyaya. Upang mapatunayan ko na di ako nagtatanim ng sama. Sino po kayo? Ginoo, 2 araw ko na po hinihintay. Nawawala po ang aking anak at asawa. Ano po kailangan niyo sa akin? Humihingi po ako ng tulong ukol sa aking asawa at anak. Ako po ay nagmamadali. Sumama po sa akin at salaysay ang nangyari. Saan po kayo nanggaling na referensya? Nahulog po ba kayo? Hindi. Ako'y naligaw. Nalaman niyo na po ba kung sino lumapastahan kay Padre Damaso? Sino po ang salarin, Padre? Sino pa ba? Kundi ang bugbog kay Padre Damaso. Binugbog si Padre Damaso? Oo, kaya naman si Padre Damaso yung ngayon nagpapagaling. Walang kikilos sa inyong lahat! Anong kailangan niyo? Isa ka na sa laring si Elias. Ang naging piloto ninyo kaninang umaga. Ang piloto? Isang salarin? Baka nagkakamali po kayo. Hindi po, Ginoo. Si Elias po ang salarin sa pambubugbog kay Padre Damaso. At tinanggap ninyo ang masasamang tao sa inyong kasiyahan. Wala akong tungkulin na ipahayag sa inyo ang aking mga gawain. Ang lahat ay tinatanggap namin sa kasiyahang ito. Ang piloto bang sinasabing nagulog ng labak sa Alperes? Wala nang iba. Sino ang tao yun? Yan ang sinasabi lang Catherine. Kahabag-habag na tao. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Ito lamang ang may bibigay ko. Maria Clara, hindi na may pagpapalit yan dahil iiwasan siya ng mga tao. Magdasal tayo! Magdasal tayo! Araw ng mga patay ngayon! Nakikita mo ba ang ilaw na yun sa kumpanaryo?
Ayun ang anak ko, si Basilio. Na bumitaw sa lupin. Nakikita mo rin ba ang hinanungin sa kumbento? Ayun ang anak ko, si Crispin. Ngunit hindi ako madalaw ng aking mga anak dahil may sakit ang pura. Maraming unsa ng ginto ang nawawala. Magalaw sa tabi, walang tunog, walang mukha, ninulang. Espiritum tuong gunong disisti. Kayo ang mga kasalanan, pagmasdan ninyo ang manunubos, mga pangungusap ng Panginoon na isla sa bibig ni Esdras. Aklat 2, Kabanata 9, versikulo 20. Tinan nyo, Noluan, sa pamamagitan lamang ng aking lakas, naiangat ko ang bato. Marahil at darating ang araw ng gusaling ito na tinatayo ay mabubuwal. Ibig nyo bang kayo ang magpasok ng humbong sa uka? Naghihintay ang mga kura. Ikararangal ko, ngunit aagawan ko siya ng marangal na gawain. Dapat siya ang magpatibay nito. Mga mamamayang taga San Diego, isang karangalan ang mapasama sa pagdiriwang na ito. Mabuhay! Mabuhay ang alkalde! Sinyo, may gusto kong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? O siya nagpakilala. Pero ang sabi niya, kilala mo raw siya. Sige, papuntahin mo siya. Elias! Tuloy ka! Hindi ko inaakalang ikaw ang darating. Tara, usap tayo. Sadya ko'y magluktang ng loob. Sakaling mag-usig ang may mga kapangyarihan sa nangyayaring hiwaga. Mangyari lamang na huwag babanggitin ang mga naibulong ko sa loob ng simbahan. Huwag kayong mabahala. Kayo hindi ko patarawin. Kahit na alam kong kayo'y pinag-uusig. Kayo'y may mga kaaway sa itaas o sa ibaba, sapagkat ang inyong mga balak ay mabubuti. Nalalaman po ba ninyo kung sino-sino ang aking mga kaaway? May isang namatay na may masamang balak sa inyo. Narinig ko ang sinabi niya. Ang katarungan ay bulag, at kung maaaring mabuhay, ito'y parang pawalang salang na bulag na hukuman. Ang Diyos ang umahatol sa kanya. Ang Diyos ang makapangyarihang hukuman. Ako'y naniniwala sa Diyos. Diyos lamang ang may karapatan sa buhay, at hindi dapat isipin ng mga tao na palitan ang kapangyarihan ng Diyos. Sino nga ba kayo? Kayo ba'y nag-aral? Naubos ang tiwala ko sa Diyos, nang maubos ang paniniwala ko sa kapwa. Well, Senyor, aalis na ako. Maraming salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Niligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo ulit? Mamayang hapon, darating ang Kapitan General. Bakit ayaw niyo pagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang ho ni Crisostomo ang mga taong tumulong sa kanya. Nakakatawa lamang ang mga taong kumukuha ng serbisyo sa mga arkitekto. Pinagmumukha lang nitong mga Indyo. Subalit ang pinapatayong gusali ni Ibarra ay nangangailangan ng gabay mula sa mga eksperto. Eksperto! Ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Padre, hinay-hinay muna kayo. Ang Indya'y kilala nyo. Matuto lamang ng bahagya ay mayabang na. Alam niyo ba, si Don Rafael, ang iyong ama, ay ubod ng yabang. Para sa akin. Iharap sa akin si Crisostomo. Crisostomo. Walang masamang mangyayari sa'yo habang ako ang namamahala. Ang pangarap ko ay kabubuti ng aking bayan. Kung gayoy, sumama ka sa akin sa Europa. Nandito po ang aking pagbubuti. Ikaw, sumunod ka sa akin. Umawit at sumayaw ka!
Matanggap niyo yon kung wala kayong ipagbibilin. Salamat sa inyo. Naway makarating kayo ng maluwalhati. Ako yung una na po. Ako'y si Lucas, kapatid na namatay kahapon. At ako'y nakikiramay sa inyo. Ano naman ngayon? Ginoo, nais kong malaman kung gaano ang ibabayad niyo sa pamilya ng aking kapatid. Ibabayad? Ako'y nagmamadali ngayon. At dahil po ba sa isang may sakit, ay papabayaan ninyo ang mga patay? Yan ba'y dahil kami may hirap? Huwag niyong pilitin na ako'y mayamot. Ngayon ko nalaman, ikaw nga ay nagbilad sa init sa aking ama. Ang dugo niya'y nananalaytay pa rin sa mga ugat mo. Ngunit kung malaki ang ibabayad mo, ay magkaibigan tayo. Kapitan Tiago, pinapakilala ko sa inyo si Don Alfonso Ruiz de Escobar. Sinasabi ko sa inyo, Kapitan Tiago, na ang aming pinsang ito ay kamangatukoy at ministro sa Madrid. Saan ka po kaya matatagpuan si Padre Damaso? May liham po akong dala para sa kanya. Nasa bayan ko siya ngayon at mamaya pa rin ko. Padre Damaso, ang aming naanak na si Linares. Ako po si Alfonso Linares na inaanak ng inyong bayaw. Ikaw pala ang inaanak ni Carolicos. Ako'y tumanggap ng liham ukol sa iyo. Nag-aaral pa ho ako ng abogasya. Isang asawa, isang asawa. Halika binata, hanapin natin si Santiago. Higit na magdaramdam si Maria Clara sapagkat mahal niya ang kanyang ina. Marahil ang sakit niya ay nagmula sa sama ng loob. Ang dami sa pangungkusan si Maria Clara ngayong gabi. At sa tulong ng bisita na ihahatid ko sa kanya bukas ay dadali ang kanyang pagaling. Hindi. Marahil maraming ginagawa. Ang sabi ay lalakarin niya ang arsobispo na maalis ang ex-communion upang Sulatan mo siya. Sabihin mo ako'y limutin niya na. ano? Ako'y mag-iiganti. Pinatay nila ang aking anak. May isang binatang mayaman at makapangyarihan. Kung siya sa sang-ayon, maaari niyang idulog ang Kapitang General sa ating karaingan. Kuhin mo na bago magpadanak ang dugo. Pautangin mo kami. Hindi ito akin, galing kay Crisostomo para sa maglilingkod sa kanya. Kung may makukuha kayo na sasalaki sa kwartel, may kabayaran kayo. Sige, susundin ko. Napakapangit ang mga bahay. Tanging mga endyo lamang nakatira riyan. Aba, bang hindi marunong gumalang sa nakakataas sa kanila? Bakit kayo nagkakaganyan, Donya? Kayo ba'y naiingit sa akin? At tinatawanan niyo ako ng ganyan? Huwag niyo akalain ako'y taga-lalawigan lamang sa bahay namin na hindi nakakapasok ang alperes. Aba, Excelentissima Senyora Puput, ang mga alperes na hindi, ngunit ang mga tulad niyang pilay ay maaari. Ibig niyo ba maglaban ng aking damit? Babayaran ko kayo ng malaki. Batid ko'y dati kayong labandera. Hoy, basta sa bibig, bumaba ka riyan na maduro ko ang bibig mo. Ano ba? Magtigil ka, Medikong Lucas. Hindi kayo lalaki. Ngunit ako'y pilay.
Kung walang paglalaban, walang kalayaan. Hindi ako mamamagulay sa malakas. Maraming salamat po sa ibinigay niyong kabutihan sa akin. Para sa inyong ikabubuti ay kalimutan niyo na ako at huwag babatiin saan man lugar tayo magkita. Ano po ang sasabihin ko sa kapitan? Na ako'y tutupad sa aking pangako. Kung gayoy, kailan kayo aanib sa amin? Kapag dumating ang oras ng pagkilos ay sabihin sa akin, iyan ay kung buhay pa ako. Paano? Kung kagalitan na lang ako ng Alperes at ng kanyang asawa, paano na lang si Dalagang Clarita? Ginoong Linares, tila kayo nag-iisa. Meron akong magandang balita. Nung umaga nakatanggap ako ng sulat na nagpapatotoo sa bagay na ibinalita ni Ginoong Ibarra. Sa mga tuwid, nakalis lang sa gabal. Hindi pa si Padre Damaso dahil siya ang ama. Ngunit ko siya parang hihingi ng tawad, maayos ang bulong ito. Paano kung hindi siya patawarin ni Padre Damaso? Kung gagayon man, bayanan sila mag-usap. Saan ka naroroon ng maghapong ito? Napag-usapan ka namin. Maaari ko bang malaman kung ano ang mga hinuhang na iyan? Hindi maaari. Ito ay isang mission. Sabihin mo nga sa akin, nagagalit ba sa akin si Maria Clara? Ewan ko, ngunit ang sabi niya, limutin mo na lang siya at saka iiyak. Maaari mo bang pakiusap kay Maria Clara na kami mag-usap ng sarili niya? Ng sarili na, mahirap ang iyong hinihingi. Ngunit, huwag kang mag-alala at sasabihin ko sa kanya. Kailan ko malalaman ang sagot? Bukas din, magsadya ka rito. Pero teka, ano ba ang liyab na sinasabi mo? Nagtungo ako sa Los Baños sapagkat nais kong magtayo ng negosyo. Magiging kasosyo ko ang iyong ama. Iyon lamang ba? Ano bang klaseng hihingi yan? Paano namang ipagkakalat ko? Salamat sila. Ako'y uunin. Alam mo ba si Elias? Hindi, subalit natitiya akong kasama natin siya. Iniligtas ni Don Crisostomo ang kanyang buhay. Naniniwala ako sa iyo. Pinadala ni Don Crisostomo ang aking asawa sa dalawang doktor para ipagamot. Ako ang sasalakay sa kumbento upang makapahayanti sa kasama ng kura. Ilan kayo? 5. Sapat na ang 5 katao. Kung tayo hindi magtagumpay, may sumusunod sa akin. Mga sibil kaya ito? Maghiwalayin tayo sapagkat ako yung sundan. Makukuha niyo ang sandata bukas at sa gabi ang pagsalakay. Ang sigaw ay Viva Don Crisostomo. Magsilakad na kayo. Nagtaw ako sa Tufin. Kung nagkakanulo ang namamahala, wala kayong magagawa. Ngunit kung marami kayo, may pag-asa. Padre Salvi, magsasadya ako talaga sa inyo ukol sa inyong kambing na. Meron akong mahalagang sasabihin sa inyo. Hindi ko napapayagang sirain ulit ang aking bakod. Kaya't sa muling pagbabalik ay babarilin ko na ang inyong kambing. Kaya ay kung kayo magbuhay hanggang bukas. Ano tinakakala ninyong ako'y mapapatay ng taong iyan? Uutasin ko siya sa isang sipa lang. Sino ba ang inyong tinutukoy? Sino pa? Kundi iyong hangal na naghahamong makipagduelo sa akin. Mas mahal ka, sadya ko sa inyo ngayon. Ngayon ay pagtapat niyo sa akin ang lahat. Wala ba kayo nalalaman na balita? Tinutukoy niyo ba si Elias na nagtago kagabi sa inyong sakristan mayor? Hindi po. Hindi po iyan ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay malaking panganib. Ngayon ay magpapatunayan niyo na kung gaano kahalaga kami mga praile. Sabihin niyo sa akin kung sino at huhulihin ko. Babarilin ko silang lahat. Kuminaw kayo, kikiusap ko. Nalilito ang Alperes sa inyong mga naririnig. Ito lamang ba ang sinabi ng babae? Kung gayon, ay huhulihin ko siya. Hindi ko po may tutulong. Ang kumpensala niya ang pinakamataas na natulukan ng Diyos ng awa. Walang Diyos ni awa sa akin. Huhulihin ko siya. Sisiraan na kayo ng isip. Dapat yung gawin ay maganda kayo. Paghandayin niyo ng lihim ang mga sibil. Ang palwa ay wala. Hihingi ako ng tulong sa ibang pangkat. Huwag po, pagkat maaaring makahalata sila at hindi tuloy ang kanilang plano. Ang sa akin lang ay ipaalam na ako ang nagtapat sa inyo upang gumawa ng marami. Ipaaalam ko po at marahil kayo ay magiging obispo. Kung ngayon, padalan niyo ako ng sibil. Pag-ingat kayo, maging kawalo ay wala ng gantimpala.
Yes. Nakalimutan ko pala itanong sa'yo kung anong pangalan ng Espanyol na pinaglingkuran ng iyong lolo. Ginoo, ang sadya ko po ay hindi para sa akin, kundi Tignan ninyo. Hindi nasusunog ng apoy ang kahoy na ito. Nakagawa ko ng panibagong pagkatuklas. Ginoo, hindi po ngayon ang panahon upang pag-usapan ang kahoy na iyan. Kailangan niyong tipunin ang mga kasulatan at tumakas kaagad. Sunugin ninyo lahat na maaari makapangyari sa inyo at pumunta ka agad sa isang ligtas na lugar. Ngunit bakit? Bakit? Sapagkat natuklasan ko may magaganap na pag-aalsa at kayo ang pagbibintangang mamumuno. Anong pag-aalsa ang iyong sinasabi? Nakausap ko po ang isang sawing palad na sadyang binayaran upang mag-alsa. Sinabi ba sa iyo kung sino ang nagbayad sa kanila? Huwag po tayo mag-aksaya ng panahon. Kinakailangan niyong iligtas ang inyong sarili, alang-alang sa inang bayad. Ngunit saan ako tatakas? May naghihintay ngayon sa aking gabi. Kahit sa ang bayan, At kung ako na rin ang susuplong sa pag-aalsa. papalagay po kayong taksil ng mga manlulusob at duwag naman sa iba. Ngunit ano ang gagawin ko? Tulad ng aking sinabi, sunugin niyo lahat ng kasulatan. At si Maria Clara? Hindi. Dapat namamatay muna. Kung ganon, ihanda niyo ang inyong sarili sa dagop ng kapalaran. Kinakailangan ko ang tulong mo. Ihiwalay niyo ang sulat ng aking ama. Tignan niyo ang laman ng lagda. Kilala ba ng inyong pamilya si Don Pedro Ibarra Media? Oo, pinaiksila namin ang apelido kasi mahaba ito. Pasko nga diba siya? Baskungado nga. Ngunit ano ang nangyari sa inyo? Siya ang nagbintang sa aking lolo, dahilan ng kasawiang palad. Matagal ko nang hinaharap ang kanyang apelido. Ngayon, itinuro ng Diyos. Tatago ko kayo ngayon sa bahay ng aking kaibigan sa Mandaluyong. Papadala ko ang inyong mga kwarta at magtago kayo sa ibang lupain. Tutungo ako sa ibang lupain. Sa gayon po'y makapamuhay po kayo ng tahimik. Nais kong sumama ka sa akin at mamuhay na parang magkapatid. Elias, ang iyong kasawian ay dulot ng aking kaanak. Hindi maaari. Marahil hindi ako maaaring umibig o maging maligaya sa aking bayan. Ngunit, kaya akong magtigis at mamatay rito. Sana ang kasuwa ng aking ng bayan ay maging kasawian ko rin. Dahil sa ibang lugar ay pwede kayong maging maligaya. Ako'y hindi. Isang malaking kawalang palad ang sariling bayan. Mali ang palagay ninyo sa akin. Nakalimutan ninyong kararating ko pa lamang dito ay pinagagaling ko na ang bayan na ito. Kayo ay may katwiran. Ngunit, ang tao ay isang nilalang na hindi makakaiwas sa pangyayaring gawa ng panahon. Ang kasawiang palad ang nagpamulat sa akin. Kung ganon, pamumunuan ko lahat ng mga sawing palad. Ang bayang walang mana na siyang nagtitiis. Diyos ko, anong nangyayari? Ang mga rebelde ay sumasalakay. Bilisan mo, Ibarra. Sunugin ang mga papeles. Wala akong kasalanan. Hindi niya kung sino nag-utos. Naghihiganti lamang kami. Sasabihin ko ang lahat. Oo. Ano na lamang ang mangyayari kung wala ang korporasyon? Nako, ayan na nga ba sinasabi ko sa iyo? Diyos ko, Berhen. Wala ka naman sinasabi sa akin. Sabi mo pa nga na dapat mas madalas ako sa bahay ni na Kapitan Tiago. Ngayon, ako ang sisisihin mo kung ako lang sana naging lalaki. Pinsan, ano nangyayari? Nabalitaan mo na ba ang nangyayari sa pag-aalsa? Malapit sa aking asawang sinasabing nangunguna. Di tama ang ginawa nyo. Dapat hindi kayo nakipagkaibigan sa tulad nila. Sino ako? Sino ako? Nagulat ka, ano? Hindi mo akalaing darating ako. Galing pa ako sa lalawigan at lumuwas para lamang masaksihan ang kasal mo. Ano nangyayari? Nalalamig ang iyong mga kamay. At namamutla ka. May sakit ka ba, anak? Bakit ka umiiyak, anak ko? Bakit pagalit ka ba kay Linares? Huwag niyo pagkitin sa akin ngayon. Mahal po ba ninyo ako? Kung kayo'y pagtatanggol niyo ako sa aking ama at sirain ang kasunduan ng aking kasal. Ngayon patay na siya, ang tanging na lamang natitira sa akin ay kumpento o libingan. Patawarin mo ako sa pagkakalabi sa sasabihan. Iniisip ko lang niyo kung nabukasan. Kung iyong magiging asawa, ay tatangis ka dahil sa iyong kalagayan na mapapasubo sa pag-uusig nang hindi man naman magtanggol ang sarili. Ngunit kinapuotan ko sila. Wala nang makitang iyong magiging sanhin ng iyong kasawiang palad.
Mahal kita bilang isang anak. Nais ko lang makita kayong kaligayahan. Ikaw ang tangi kong kasiyahan. Kung mahalin niyo ako, eh huwag niyong pabayaan na mag-isawi ako habang buhay. Hindi na siya buhay. Nais ko kung magmongha. Magmongha. Hindi mo batid ang buhay, anak. Ang hiwagang sa likod ng pader ng kumbento, mas nanaisin mo pang makita ka sa uwi sa mundo, kaysa nasa loob ng monasteryo. Kamatayan o kumbento? Ibig mo magmongha ka. Huwag ka lamang mamamatay. Pabili mo ang mga walis na ito at pagkatapos naman, bumili ka ng anumang pamasko sa iyong mga kapatid. Inko, may isang buwan na po ba ako may sakit? Akalawa ng pagbibilog ng buwan. Nung una ka naming makita, walang malay at sugatan. Akala namin mamamatay ka na. Pagpalainawa kayo ng Diyos, ngunit yamang ngayon ay Pasko, ay nais ko sanang umuwi sa bahay para makita ang aking kapatid at ina. Ngunit hindi ka pa magaling anak at ang bahay ninyo ay malayo pa. Hindi po baliin ko, nararamdaman ko pong malungkot ang aking ina at kapatid. Siguro po ay tumatangis ng aking ina. Hala, lakad na. Hanapin mo ang iyong ina. Hadtugan mo siya ang aginaldo ng Diyos. Ay siya, mauna na po ako. Siya, mag-iingat ka ha. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nanay! Ako to! Si Basilio! Ang anak mo! Anak ko? Nanay! Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling. Ikaw ba'y isang anak? Opo. Ililibing ko po siya. Sa libingan ng simbahan? Wala po akong kwarta at hindi rin po papayag ang kura. Mahina na ako. 2 araw na akong hindi kumakain ng umiinom. Pakinggan mo. Bago sumapit ang bukang liwayway ay patay na ako. Kumuha ka na maraming kahoy. Ilagay sa ibabaw ng aming bangkay. Takpan mo, sulsulan mo, paapoyin mo mabuti. At kung walang sino man ang darating, maghukay ka rito. Makakuha ka ng maraming ginto. Gamitin mo, mag-aral ka. Sa bawat sandaling ako'y napapagitna sa katahimikan. Ang iyong alaala ang aking tanging kanlungan. Isang pag-ibig na kahit pilitin mang ikulbi ng tadhana, ay patuloy na nabubuhay sa kailaliman ng aking damdamin. At marahil habang ang panahon ay patuloy na lumilipas, ang aking puso ay mananatiling bihag ng pag-ibig na kailan may hindi nagkaroon ng pagkakataong mamukadkad.